Unahin muna natin ang balita kaugnay ng dalawang Chinese na sangkot sa pagdukot ng mga dayuhan sa Batangas. Hinala ng mga pulis, kasabwat ng mga sospek ang Pinoy na driver ng mga biktima. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Sa kuhang ito ng CCTV sa Barangay Bayanan, Bacoor, Cavite noong Sabado ng madaling araw, napahinto ang isang pickup ng harangan ng SUV. Ilang saglit pa, bumaba ang mga sakay ng isa pang SUV na mga tauhan ng Bacoor City Police. Pinaputukan nila ang pickup na nagtangkaraw takasan ang isang checkpoint. Inaresto ang dalawang sakay ng pickup na pawang mga Chinese. Sangkot umano ang mga sospek sa pagdukot sa dalawang kapwa Chinese, isang Korean at sa Pilipinong driver at bodyguard ng grupo. Papunta raw sana ang mga biktima sa isang kilalang beach resort sa Nasugbu, Batangas nang harangin sila ng mga armadong sospek. Gumamit pa umano ng uniforme ng pulis ang mga sospek. Batay sa inisyal na investigasyon, una raw humingi ang mga kidnapper ng cryptocurrency na 200,000 USDT. Nakipagnegosasyon umano sila sa pamilya ng mga dinukot na dayuhan. Kalaunan ay nagkabayaran ng ransom kaya pinakawalan ang mga biktima nitong May 3. Lahat po itong negotiation po ay without the knowledge po ng ating mga pulis. Inaalam pa po natin, sir, kung ano po ba yung kabuuan ng ransom money na naibigay po ng tatlong pamilya po ng victims. Nakitaan naman ng ilang pasa sa katawan ang mga biktima. Kabilang sa mga tinitignang posibilidad ay may kilala sa grupo ng mga biktima ang mismong mga kidnapper nila. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, isa sa mga iniimbestigahan nila ang naging driver ng grupo at kung posibleng may kinalaman ito sa Pogo. Nakita po natin, kasabwat po natin yung isang Filipino na driver. Kaya ito po yung but already arrested except dun sa mga kanilang mga accomplices. Sa ngayon, malinaw daw na pera ang pakay ng mga nasa likod ng krimen. Plain and simple kidnap or ransom po ito dahil pagkatapos pong makapagbigay po ng ransom po ang pamilya po ay isa-isa pong nirelease po yung mga kidnap victims po natin. At Nahaharap ang mga sospek sa reklamong kidnapping at illegal possession of firearms at posibleng madagdagan pa ito. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.